Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online faith sharing. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayon po tayo ay nakararanas ng isang pandemya. Halina't simulan po natin ang ating pagbabahaginan sa pamamagitan ng ating pakikinig sa pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na-paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po ay namumuhay sa napakaraming katotohanan sa ating buhay. Halimbawa, isa na po dito ay yaong tayo ay nasa iba't ibang kalagayan, nakakaranas tayo ng iba't ibang mga karanasan, at kuminsan ay mapapansin natin na ang lahat ng ito ay may epekto sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan. Halimbawa, sa larangan ng kalagayan, nababatid natin na ganap ang katotohanan na mayroong mayaman, mayroong mahirap sa larangan ng pinansyal na bagay o material na bagay. Meron namang mga tao na malakas at may mga tao namang nanghihina. May mga tao na nagagawa nila ang mga bagay ng malaya at may mga tao na mayroong mga limitasyon na nararanasan. Meron silang gustong ganapin, hindi lang magawa. At sa katotohanan din ay mayroong mga tao na may iba't ibang mga posisyon sa lipunan at may mga tao naman na nasa larangan ng isang simple at payak na pamumuhay. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo na mayroong isang kapitang Romano na lumapit kay Jesus. At lumapit siya kay Jesus hindi para utusan si Jesus o hindi para dalhin si Jesus sa kanyang kapangyarihan. Pagkus lumapit siya kay Jesus, taglay ang kanyang paghahangad na ang kanyang alipin na na-paralysis ay dulutan ni Jesus ng kagalingan. At isa sa mga nakatutuwang ginanap ng kapitang Romano ito ay yung kanyang kababaang loob na sa kanyang paglapit kay Jesus ay nais niyang ipagkatiwala kay Jesus, magpasakop kay Jesus na ang kanyang alipin ay makakaranas ng kagalingan batay sa pamamaraan ni Jesus. Marahil mga kapatid, ito isang napakagandang paalala sa atin kung paano tayo dapat na dumulog at lumapit kay Jesus, taglay ang ating paghahangad para sa kabutihan ng mga taong nasa paligid natin. Di po ba pag tayo nagdarasal, isa ito sa mga nilalaman ng ating mga panalangin. At sa ating laging nilalaman ng ating mga panalangin na tayo ay dumudulog sa Kanya hindi batay sa taglay nating kalagayan o posisyon na ating pinanghahawakan.
Bagkus lumalapit tayo sa Kanya sa kabila ng ating pagiging hindi karapat-dapat. At nagsusumamo sa Kanya na sa amin may ganapin siyang mabuti sa ating kapwa at sa mga taong ipinagdarasal natin. Alam niyo po, bilang isang pari, lagi po akong nakakatanggap ng mga mensahe kagaya ng, Father, ipagdasal niyo naman po ako, pagdasal niyo naman po yung kamag-anak kong ito, yung kaibigan kong ito. Kumaga, bilang isang pari, isa po ito sa mga pangunahin namin pagtulong at atas na gawain, yung magdasal para sa sambayanan. Magdasal para sa mga tao na pinagsisikapan namin na makaranas ng presensya ng Diyos. At kung titingnan po natin, sa tuwing tayo ay nananalangin para sa mga tao na sa paligid natin, ito ay isang mukha at larawan ng ating pag-iisip sa pangkalahatang kabutihan. Ito ay larawan din ng pag-ibig. Ito ay larawan din ng pagdamay. Ito ay larawan din ng pagkalinga, ng pakikibahagi, ng pakikiisa. At ang lahat ng larawang ito ay nagdadala sa atin patungo sa isang ganap na pakikipagtagpo kay Jesus. Kaya sa kabila ng lahat, sa kabila ng mapanghamong mga nangyayari sa ating kapaligiran, doon natin nakikita na tayo ay lumalapit kay Jesus. Hindi taglay ang ating katayuan, kundi taglay ang ating pusong puno ng kababaang loob na may gaganapin siya sa kapwa natin at sa bawat isa sa atin. Ngayon din po ay kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo. Ito po ay isa sa mga kilalang debosyon nating mga Pilipinong Katoliko. Ako po, meron po akong debosyon sa mahal na Birhen ng Ina ng Laging Saklolo. Kasi simula pa po nung pagkabata po, ini-introduce na po ito sa akin ng aking nanay at ng aking tatay. Ang akin pong nanay at tatay, nagtitinda po sila sa Baklaran. At sa tuwing ako po'y nagkakaroon ng pagkakataon na makasama sa aking nanay at sa aking tatay, o kuminsan ang nanay ko ang aking sinasamahan at hindi nakakasama ang tatay, ay lagi kaming nagtatapos pagkatapos na makaubos ng paninda sa simbahan ng Baklaran, kung saan yaon ang yaon ang pambansang yung National Shrine of the Our Mother of the Our Mother of Perpetual Help. Kaya simula po pagkabata, tumitimo sa aking isipan yung ganitong klaseng icon ng mahal na Birhen. Tapos nung ako po ay nag-high school, tuwing Wednesday po ay sinisikap ko na sumimba at makapagmabina. At ngayon po ako'y pari na isa pong biyaya sa buhay ko ay yung nakakapagmisa po ako sa dambana ng mahal na Ina ng Laging Saklolo sa Baklaran. At sa tuwing ako po ay tumitingin sa mga taong sumisimba, ramdam na ramdam po na kahit na wala silang sinasambit na mga salita na maaari kong mapakinggan, pero sa taimtim nilang pagdarasal, sa taimtim nilang pagsusumamo, alam ko po, isa lang naman ang aming sinasambit. At ano po ito? Ang paghingi ng saklolo, ang paghingi ng tulong. Sapagkat naniniwala po tayo na sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen, dirin din ng Diyos ang ating mga panalangin. Ilalapit tayo ng mahal na Birhen kay Jesus. Walang ibang hinangad ng mahal na Birhen kundi ang kabutihan natin. Hindi hangad ng mahal na Birhen na tayo ay masadlak sa kapahamakan. Bagkus nandyan siya palagi bilang ina na handang laging sumaklolo sa bawat isa sa atin. Kaya po pala kapag tayo ay nagdadala sa ating kapwa patungo kay Jesus, kagaya ng dinaganap ng mahal na Birhen sa bawat isa sa atin, dinidinig ng Panginoon ang mabuting hangarin ng puso natin. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang mga patalastas. Mapangalagaan ang kalusugan ng katawan at kaluluwa
ngayong panahon ng pandemya mula kina Father Bokbok at Sister Blessing. Una, ugaliing maghugas ng kamay at sa pagdadaop ng mga palad, mga panalangin ay sabay ibigkas na naway krisis ay tuluyan ng magwakas. Pangalawa, face mask ay palaging ilagay. Natatakpan man ng bibig, mga tinig pa rin ay maaaring iparinig, mga salita ng pag-asa at pag-ibig. Pangatlo, iwasang magbasa ng fake news. Basa-basa din ng good news. Huwag papakain sa negativity. Alam ko hindi madali, pero try to stay happy parati. Pang-apat, mga musta. Gamitin ang tunay na halaga ng social media. Kumonekta. Natatakpan man ang bibig, tainga at puso na may pwedeng magamit. May kakwentuhan ka na, may napangiti ka pa. Dahil bagamat magkahiwalay at may 1 metrong distansya, di tayo layo sa isa't isa. Panglima, stay at home, stay safe, and stay with Jesus. Nagbabalik po tayo sa ating online faith sharing at sa ikalawang bahagi po ng ating faith sharing ay muli tayong sasamahan ng isa pong kapatid na pari para po magpahayag ng kanyang pananampalataya sa kasalukuyang pandemya na ating naranasan. Siya po ay walang iba kundi si Father Louie Canisa at pakilala po niya mamaya ang kanyang sarili sa atin. Tawagan po natin siya. Father Louie, magandang gabi po. Magandang gabi, Father Randy. Father, salamat po at inyong pinaunlakan ang aming paanyaya para sa online faith sharing na ito. Father, pwede po pakilala kayo sa mga nanonood sa atin? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Father Louie Canisa. Kung pangalan po ay Father Mark Louie Canisa. Ako po ay Tubong Laguna, particular na sa bayan ng Calamba. Ako po ay ngayon ay presently assigned parish priest na Immaculate Conception Parish, Estadera de la Cristina. Way back 2013, ako po ay lumipat sa Diocese ng San Jose. And I was ordained as a priest in July 2, 2016. This coming July 2, be my 4th anniversary as a priest. Ngayon po, dito sa parokya, ito yung kauna-una akong parokya. Although I've been to several parishes as parochial vicar, now I'm serving as the parish priest of this parish sa Immaculate Conception. 1 year and 4 months na po ako dito. 1 year, 4 months na po ako dito. Medyo nakakapag-adjust na po dahil ilan sa mga barangay dito is Ilocano. So I have to learn the dialect. May mga konti-konti na ako nawaan nila ako tungkol sa dialect. Dito, bilang parish priest, masasabi ko na life-changing. Kasi when I was a parochial dito, sumusunod lang ako ng papagawa sa akin ng Parish Priest. Kung anong gusto yung pagawa sa akin, let's say, hawakan ng lay ministers, o spiritual director, o kaya naman ay hawakan mo yung COA, etc. Pero like iba hindi lang particular na grupo ang hahawakan mo ay pinagkakatiwala sa iyo ay yung bayan ng Diyos, yung sambayan ng Diyos, yung bayan ng Diyos. Life-changing kasi ang dami mong kailangan i-sacrifice. Yung time mo, kailangan mas marami sa parishioners. And then, kasabay pa nito yung pagdating itong pandemic, no? It was really hard for us, no?
knowing that our parish could not really sustain itself, no? Wala naman kami masyadong ganun kalaki na income, no? Para dito sa parish. Pero, ang nakakatuwa dahil kahit walang mga masses for public masses, no? Ang nakakatuwa dito, yung mga tao mismo, yung pupunta dito para other sa pagkain mo, so father, ito yung mga magbili ng mga ganito, gano'n mga yung bagay. Kaya nga kung dumating po natin, it's really life-changing. So, ito mo makikita na, kaya nga sinasabi sa kanila, hindi ko kayo tinutuloy ng parokya, tinutuloy ko kayo ng pamilya. Kasi iba yung pagmamahal pag sinabi natin pamilya. And I learned this kind of aspect dito sa Pukulata and also doon sa some of my parents na seminaries before sa PMP. Kasi alam mo naman, pag PMP, biar tahan mo buti pas no. Ito yung mga seminaries na more on community, more. Kaya malaking battle. Then, doon sa may mga, kasi more everyday, ang nagsisimba kasi dito, yung mga elderly. Kaya nga matindi yung dato sa kanila. Na lumagbukas na kami for modified general community. May police na kaya na ayaw ng space. Simbahan kasi sabi nga, 59 years old lang. Pero dito mo makikita na talagang people sa dala, kahit gusto na magsimba. Yun lang is, father, gusto lang. Your father, yun yung mga experiences dito sa parish. Sa ganitong situation, Father, na talagang napakalimitado ng ating ding kakayahan, no, bilang mga pari. Marami tayo, syempre, gaya nan, mga batang pari pa tayo. No? Kumbaga, nandyan yung ating paghahangad palagi na umugnay sa community. No? Parang, lalo sa iyo kasi first parish mo yan. Yeah? Kumbaga, yan yung babaunin mong experience talaga na laging bahagi ng kwento ng bokasyon mo yan. Father, sa ganitong klaseng merong pandemic, no, paano ka nagiging creative para makakapag-reach out pa, lalo na doon sa mga hindi na talaga makakasimba muna o makakapunta ng ating bahay dalanginan sa ganitong mga sitwasyon? Noon, dahil nga wala pa kang dahil nag-prepare kami dito sa new normal, pinag-iisip ako kung paano ba mag-create such a way na masusunod pa rin yung protocols na binigay ng health. Aside na social distancing. Kaya pinagdasalan ko sa paano kaya yung maganda. Kasi kung lalagyan mo ng mga tape or caution or mga do not cross the line in stickers, gusto ko parang hindi medyo hindi akma sa loob ng sila. I'm not saying doon sa mga I do not touch them, they're good. No? Nakita ko kasi mas magiging makabuluhan kung ilalagay ko yung mga portraits, mga scenes. Kasi for me, it's also a form of catechism. Yung ba, pag nakita mo rin yung santo katabi nila, pag umilang sa bahay, sino ba yun? Then, they will have their own private research. Sabihin, ito pala, ito pala si St. Joseph Bakita, she was once a slave, everything, no? Kaya nga ginawa namin itong portraits ng mga saints. I've been receiving a lot of positive responses from the parishioners. Mabidala ang solemn, parang feel mo yung isa kasi katabi mo ang santo, para hindi ka madatempt na makipagkaldalan or pagpuntang papasok sa loob ng simbahan na wala kayo katabi mo santo eh. Kaya yung nakakataba ng puso, no? Kaya sabi ko sa kanila, let this portrait of our saints remind us of the communion of saints, no? Na kasi gano'n naman talaga kapag nag-misa, pag tumatalo ka na,
it is not just the present situation that's happening. It's a conglomeration of the past, the present, and the future. So, yun. Yung creativity kasi, well, I'm not saying na tinatas ko yung sarili ko, no? Kasi, para sa akin kasi, may huge mistake from, diba, ayun, alam mo naman yan, pagkasama tayo dito sa theology, how I run things. Kasi, lalo pa rin, first baby ko to sa mga panganay ko itong parok. Kaya, ayun, medyo mahirap. Kasi syempre, bilang batang pare, ang hirap makikomunicate na kapag gusto mong sabihin sa matanda or sa may katungkulan sa simbahan, sa pare sa mga council, medyo mayroon sa'yo, mga seasoned citizens na sila sa pare. Kasi darating ka, para sabi mo, ito, gawin mo. I'm not saying that I'm proposing things to the parish, but I'm suggesting things, for the improvement of the parish. Medyo nandun pa rin yung awkwardness. Paano ko paano ko sa mas patutay sa akin. So, those are the things that I consider was challenging bilang bata. Pero again, humuhugot sa kanila. Kasi Jesus din naman at the age of 30s niya, is been teaching doon sa mga matatanda ng bahay. Umukuha siya. Salamat, Father Louie, no? Nung nakita ko yung post na yon, kasi dahil nga active din naman ako sa Facebook, lalo na sa ganitong klaseng ministry, ay talagang naisip ko na maganda siguro imbitahan ko ito si Father Louie kasi sa ganitong mga sitwasyon na siyempre kami na nasa GCQ pa ay makapulot din ng aral o ng ilang mga inspirasyon kung paano haharapin yung MGCQ. Pangalawa po mga kapatid, nabanggit po kanina ni Father Louie na kami po kasi nagkasama sa school sa Divine Word Seminary. Kaklase po kami ni Father Louie. At talaga po nung kami mga seminarista, napaka-creative po talaga ng kaklase kong ito. No? Kapag nga po may report kami, talagang siya ang mag-iisip kung paano namin ito i-present. No? Kami po ay mga masisiyahing mga seminarista na talagang kapag nagkasama-sama yung karambola, no? At sa ganitong diwa, talagang makikita po ninyo na kagaya ng sinishare po sa atin ni Father Louie, na ganun na lang din yung aming kagustuhan at paghahangad palagi na sikapin na pangalagaan syempre itong ganitong klaseng bukasyon at syempre yung pinagkatiwalang sambayanan sa bawat isa sa amin. Father Louie, yung ganitong mga pagkakataon, nakakatuwa kasi, halimbawa, sabi mo nga, naglagay ka ng mga pictures ng saints, no? Nakita ko dun sa post. No? Mapapansin niyo po, na-share po ito ng ABS-CBN at iba pa pong mga post sa Facebook. No? Kasi nga sabi ni Father Louie, pag tatabi ka dun sa picture, parang iiwasan mo yung makipagkwentuhan. Kasi syempre, katabi mo si Saint Paquita sa kabila. Sa kabila naman si Saint John Marivianney. No? Parang yun nga, no? yung nakakatikais yung mga tao na yung sinabuhay ng mga taong ito, nakagaya din naman natin na may mga kahinaan at iba't ibang mga karanasan ng nakaraan, ay posible nating maganap lalo na sa kasalukuyang panahon na tayo ay hinahamon ng mga sitwasyon. Na yung pagpapakabanal, kagaya ng sumikapan ng mga santo, ay posible nating maganap sa ganitong klaseng pandemya. Yung pakikipagtulungan, pakikipagkaisa, yung pagmamalasakitan, yung pagdamay, no? Yung pagiging magasalin. Sabi nga ni Father Louie kanina, talagang kailangan mapanatili yung buhay panalangin, lalo na sa ganitong napakamapakabagong sitwasyon. At sa bahagi po niya, na nagsisimula sa ganitong klase pagpapastol bilang isang pura paroko. Father Louie, bigay ko sa iyo ang pagkakataon para sa mga huling mga mensahe na nais mong iwan sa mga nakikinig at nakikilakbay sa atin ngayong gabi. Habang mabubuhay mo, hanggat mayroon kang hiling
answer yung problema eh. Matapos man itong pandemic na ito, I'm pretty sure meron pang darating ko na hindi maiiwas. Anong attitude ang gagawin natin? Will we run from these problems or were we man enough to face them? Sa buhay ni Jesus, is tumakbo doon sa mga problema doon sa kanya, sa mga palibas sa kanya, sa mga pagbabash sa kanya. Pero hinarap niya ito. The same thing with us. Yung mga portraits ng states are also portraits of they're being brave in the face of the challenges of life. Lalo na sa mga kapatid ng institusyon, organization, at yung lalo higit sa mga martir. Maybe all grow from their own breakthrough, from their own strength and courage, so, kaharapin yung mga problema sa natin na tinipakap. Kaya kung may hinaharap mo ngayong problema, I know and I believe God is with us and He will not leave us. Hindi kanya papapayan. Sa ngayon, sa tingin mo wala nangyayari. Pero ang Diyos tingnan araw natin at doon ako naniniwala. Dahil dito sa parokya, maraming beses ko na sumubukan. Talagang may Diyos na magliligtas sa atin. Hindi man natin makamit yung mga makakamit sa lupa. Pero the future, God will reward us. Kaya nga sa inyo lahat na nakikintayan na nanood, huwag ka mawawalan. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Dahil may Diyos na punong-puno. Maraming salamat, Father Louie, at sana po ay patuloy tayo na manatiling matatag, patuloy tayong kumuha ng pag-asa sa Panginoon. Mag-ingat po kayo palagi at kasama kayo sa aming mga panalangin. At nawa ay dumating din ang sandali na magkaroon tayo ng pagkakataon na magkasama-sama darating ng ating mga kaklase na nasa iba't iba ding mga misyon at sambayan. Magandang gabi po sa inyo, Father Louie. Goodbye po, Father. Good time. Thank you, Father Randy. Thank you, online page. God bless you. God bless you, Father. Babalik po kami pagkatapos ng ilang mga